Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, mabenta po sa mainstream media. Ito pong asong ulol umano ng ating bansa. Talagang nakikita po natin na talagang dinadivert na po nila ang issue. Pilit po nila na inililiis na po ang issue ng korupsyon, lalong-lalo po ang korupsyon po ng binagoong Pilipinas ni BBM, ng kanya administrasyon. Gamit na gamit po ang sundalong kanin umano, ang pambansang asong ulol ng Pilipinas umano. Ito po, may pasabog na naman daw po umano. Talagang dinadala po nila mismo sa pamilya Duterte, mga kababayan. Samantalang sila mismo ang nasa hot seat na isang damukal na korupsyon. Pero kailangan po nilang gamitin ang pambansang asong ulol ng Pilipinas umano para po dito ma-divert. Ayan po. At talagang tinatangkilik po ng mainstream media at komentuhan po natin mga kababayan. Ito po ang pasabog daw po niya. May bago na naman daw po siyang pasabog. Nung nakaraang araw, ang kanyang pasabog ay kay Senator Bongo. Ngayon naman po sa pamilya Duterte at sa ating Vice President, mga kababayan. Pakinggan po natin ang pambansang asong ulol ng Pilipinas umano. May pasabog na darating na magbubuko sa umano'y malakihang pangungurakot ni VP Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, may magsasampa ng isang reklamo at ebidensya na anya'y siguradong magpapatunay ng malawakang anomalya na kinasasangkutan daw ng bise. Ito raw ay malamang na ihahain sa susunod na linggo. Balita ko, meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Meron magpa-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung sa confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every 6 months. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. May kita nila kung gaano kalaki ang pera na ninakaw ng nila Sara Duterte kasama si Mans Carpio. And we're talking about billions. So it's not just pesos. The 160 million it's not. Confidential fund? Billions ito. Kailan po mangyayari ito? Pagka na-file na nila, so the Ombudsman, through the Memorandum of Agreement with AMLAC, pwede nila makuha lahat yun. Manatiling nakatutok sa... Nakita nyo mga tambay? Talagang scripted na scripted, ano? Nung maupo po si Boying, ayan po, at bigla pong lumabas ang pambansang ulol ng Pilipinas umano. Ang pambansang asong ulol. Nung maging ombudsman po si Boying, lahat po, mga tambay, ay isinisiwalat na po daw niya ng pambansang ulol ng Pilipinas, ng asong ulol. Nakita niyo po, walang kasay-say-say-say. Kaya lang po ito magiging kapaki-pakinabang sa kanila kasi po si Boying umano ang ombudsman. Politiko. Isang politiko ang ombudsman umano. Kaalyado nila at nagpapabagsak umano sa pamilya Duterte. Hindi kaya dahil nagawa na po nila yan sa dating Pangulo na walang jurisdiction ng ICC at walang due process ang ginawa sa dating Pangulo. Hinatid. Di po ba? Sa ICC mismo. Kaya yan po'y gagawin din nila. Gagawan po nila ng issue yan. At syempre po, susuportahan po yan ng ombudsman umano. Dahil si Boying po ang nandyan. Hindi po ba? Kaya po pipilitin po nila na talagang tamnan ng issue at paniwalain ng mga nagpapakatanga at nagpapakagago ng mga Pilipino na naniniwala sa kanila. Mga kabayan, samantalang ang korupsyon ay nasa kanila mismo. Grabe ang korupsyon nila, pero ibibintang sa mga tao at mga politiko na hindi katulad nila na magnanakaw sila. Hindi po ba? Kaya ganyan po mga kabayan.
ang walang kakwenta-kwentang mga issue na wala naman pong napatunayan. Ngayon lang sinasabi na magiging makatotohanan ng kanilang issue dahil nga po sa politika. Dahil sa grabing pamumulitika nila at pagpapabagsak, 3 taon na mahigit na pinababagsak ang Vice President at ang pamilya Duterte gamit ang pera ng taong bayan. Kaya nga ang tanong natin dyan gaano na kaya kalaki ang kinikita ng pambansang asong ulol ng Pilipinas? Umano. Gaano na kaya ang kinikita niyan tao na yan? Gaano na kaya karami ang laman ng pera ng mga Bolt? Gaano na kaya karami? At napakarami na siguro dahil napakarami rin kinasasangkutan ito. Hindi po ba? Kasama rin po sa issue nito di ba? Yung sa West Philippine Sea, panahon po ni Pinoy. Hindi po ba? Maraming issue po ito Pati nga magulang niya sangkot, di ba? Sa pagiging kontraktor ng magulang niya. Hindi po ba? Kaya nga lang po, ang dating Pangulong Duterte nung panahon niya, hindi niya tinutukan masyado yan Kasi bakit? Kailangan niya magtrabaho. Kailangan niya ayusin ang bansa. Hindi po katulad ng panahon ngayon. Hindi po kailangan ayusin ang bansa. Hindi po kailangan magtrabaho para sa Pilipino na nakaupo ngayon. Ang kailangan trabahuhin ng nakaupo ngayon, real talk, ay paano pabagsakin ang mga tao na susunod na Pangulo ng bansa. Kailangan nila pabagsakin at hindi kailangan maupo. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang nakaupo ngayon. At itong tao na ito, walang kredibilidad ito sa Pilipino Itinapon at isinuka na nga ng taong bayan ito Wala na nga kapag-pag-asa sa political ito. Hindi na nga nanalo ito kahit na mayor ng Caloocan. Isinuka ng mga taga-Caloocan yan Hindi po ba? Mayor na nga lang, hindi nanalo. Baka nga pag tumakbong kapitan yan, hindi pa rin manalo yan umano Hindi po ba? Wala nang kredibilidad. Dahil nga nababansagan ng aso yan umano. Aso na nga ang tawag yan Askal. Kumakain ng sariling dumi. Umano. At kumakain ng dumi ng iba. Hindi po ba? Asong askal. Yan tao na yan umano. Kaya dito po mga kabayan, ang mangyayari lang po dyan, mga kabayan, tatamnan lang po nila yan. Mga kabayan, gagawa nila ng paraan yan. Komento ko po. Palalabasin po nila na totoo lahat ang binibintang po at gustong mangyari itong grupo na ito. Dahil may financier po ito May financier. Ayaw na rin po ito. Ayaw na rin po ito sa mga Duterte kay Vice President. Ito pong si Trillanes at ayon din kay Senator Bongo, may financier. Meron po nagpifinance sa pambansang asong ulol ng Pilipinas. Ayon po kay Senator Go at kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong, sino kaya ang financier niya ngayon? At talagang kapituko siya ngayon sa administrasyon. Samantalang nung panahon na siya ay nakipinoy, ay galit na galit po yan. At galit na galit po sa pamilya Marcos yan, yung pambansang asong ulol. Kaya nga nabansagan na kumakain ng sariling dumi. Yung isinuka niya na, kinakain niya ngayon, hinihimod pa. Hindi po ba? Kaya po yan mga tambay, tutok na tutok po sila ngayon. Lalong-lalo po, buhay na buhay po ang pambansang asong ulol ng Pilipinas. Yan po, nakatutok po sila sa pamilya Duterte. Ngayon, kay Vice President at bubuhayin po nila ang impeachment at dadagdagan pa nila ng issue about po sa pulburon. Tumatanggap daw po ng pera sa mga pulburon, Lord. Ibang klase ito si Trillanes. Ginawa mo pang mga pulburon Lord ng pamilya Duterte. Unbelievable. Wala na talaga makuhang korupsyon. Palibasa, hirap na hirap kayong kuhanan ng makatotohanan ng korupsyon ng pamilya Duterte. Dinadaan nyo na lang sa mga pulburon Lord. Ibang klase kayo. At dinadaan nyo sa korupsyon. Nasaan ang korupsyon? Wala nga kayong maipakita na kinurap. Dadaanin nyo lang sa pulburon Lord na nakakapera sila ron. At sandamukal na korupsyon. Nasaan yon? Wala nga kayong maipakitang dokumento o papel na merong mga anomalya na may mga ghost project ang dating Pangulo at ang Vice President. Meron ba? Wala. Samantalang sila ang meron. Isang damukal na ghost project sila. Hindi po ba?
At lahat sila ay kumikita ngayon ng daan-daang milyon, bilyon ang mga kaalyado nila ngayon. Pero kailangan po nila i-divert gamit po, isa lang po ito, marami po ito isa lang po ito. Sana binabayaran ng kanilang financier umano, ayon kay Senator Go. Marami po yan. Kasama pa dyan umano ang mainstream media, hindi kaya? At nahandyan pa ang makakaliwa. At nahandyan pa ang social media na gamit po nila. Hindi po ba? Para baluktutin at paniwalain ang mga nagpapakatanga at nagpapaagago at nagpapakabobo ng mga Pilipino sa kanila. Hindi po ba? Hindi naman po tayo katulad nila, mga kabayan. Alam po natin ang nangyayari sa ating bansa. At alam po natin ang mga kalikaw ng mga bituka. Katulad po nitong pambansang asong ulol ng Pilipinas umano. Hindi po ba? Kaya yan po mga tambay, pipilitin na po nila yan. Gagawan po nila ng paraan yan. Para po maging makatotohanan po lahat ang ibinibintang. Ang mga paratang ng pambansang asong ulol sa pamilya Duterte, sa Vice President at sa asawa na ito, sa asawa po na si Mans Carpio. Mga kababayan, ganyan po katindi. At ganyan na po sila kasama. Nagpakasama na po sila ng husto. Yung sinatawag nga po natin, sagad sa buto ang ginawa na po nila kasamaan ngayon. Ang kanilang kasamaan, ang administrasyong ito, ay maituturing mo umano na sagad na sa buto ang mga kasakiman, kasamaan, kagahaman sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Sagad na po sa buto ang mga kawalang hiyaan nila umano na ginagawa po sa ating bansa. Katulad po nito, si Trillanes, mga tambay, hindi kaya ito sagad na sa buto umano ang kasamaan ni Trillanes? Mga kabayan, nagtatanong lang po si Kamanong. Iba po talaga ang nagagawa po nang ikaw ay masilaw sa kapangyarihan at masilaw ka sa pera. Isang ordinaryo lang po ito na tinatawag na men in uniform. Ngayon, hindi na po matatawaran ang yaman nito. Isang ordinaryong sundalo at ang kanyang magulang ay isang ordinaryo ding sundalo. Pero ngayon, gaano na kaya karami ang kayamanan ng taong ito at nasa mga vault na pinagtataguan kaya niya? Nagtatanong lang si Kamanong at kailangan din po masilip, mga kabayan, at maimbestigahan sa mga darating na panahon, lalong-lalo po pagka ang Vice President na ang naging Pangulo ng bansa. Napakasarap pong silipin ang kayamanan ng taong ito, mga kabayan. Maraming salamat po, mga kabayan, sa nagusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, thank you sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At syempre po, patuloy po tayo magdasal at manalangin na maingatan po ang pamilya Duterte na pag-asa po ng ating bayan, na makabangon muli ang ating bansa, na maingatan po sila sa kapahamakan ang Vice President at ang dating Pangulo na madugtungan pa po ang kanyang buhay at makalabas po sa lalong mabilis. At thank you po mga tambay sa inyo po mga dasal. At magdasal din po tayo para sa ating mga sarili at sa ating buong sambahanan na tayo po'y maingatan. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po. At konting tiis lang po. Paalam. Bye-bye.